So the rock, no? Doon sa rock na yon, winasak niya. Oo. Mula talagang lahat ng kingdoms na yon, winasak niya talaga. At so yung rock doon is a spiritual rock, Yeah. symbolizing the kingdom of God. This is not a physical kingdom, but a spiritual kingdom. Yeah. The physical kingdom will be manifested when Christ return. Yes. Sa kanyang pagbabalik. This kingdom has both a present and future Yes. aspect. Kaya nung si Christ ay nandoon, nung mabaptize siya ng Holy Spirit, anong sabi niya? No? Yun ang official, legal na talaga sa kanya ng Diyos bilang hari ng Israel. Ito ay pagtupad, the fulfillment of Davidic kingdom ng promise na mula sa lahi ni David. Mayroong anak si David, specific na anak ni David, na hindi maunawaan ng iba, na sabi ng Diyos kay David sa pamagitan ni Nathan, one of your binhi, One of your seed. one of your seed, no? Siya ang magiging hari and I will establish His kingdom. Itatayo ko ang kanyang kingdom at ang kanyang kingdom ay walang Hanggan. hanggan. Pag sinabing walang hanggan, eternal or everlasting, hindi ito pwede sa physical kingdom. All we know na yung physical kingdom, mayroong end. May Mayroong end itong talaga. katapusan. Kaya tama talaga, eternal kingdom ito. Kaya yung eternal kingdom na ito, para maraming verse na masasabi, nung sabihin ni Christ doon sa Luke chapter 11 verse 20, sabi niya, if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Siya ang may sabi nun, ha? At sa Matthew 12 verse 28, chapter 12 verse 28, if I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God, no doubt the kingdom of God, dumating na nga. So, pinapakita na ang kahariang spiritual na yon, na itatag, na itayo sa kapanahunan mismo ng mga hari ng Rome. Kaya lang, ang nakikita natin dito, hindi muna literal, hindi muna physical na makipagdigmaan ang langit sa mga kahariang ito. Spiritual muna. Kasi, ang mga pagsambang, mga doctrine ng mga kingdoms na ito ay patungkol sa hindi totoong Diyos. So, yun ang mga winawasak ngayon. Kaya nandito ngayon tayo, partner, sa panahon na nangangaral tayo upang wasakin yung mga turo ng mga Greek, ng mga Babylonians, sa mga maling aral na gumigiba. No? Kaya spiritual ngayon ang labanan. Tama. Sa pamamagitan ng, at ngayon nga, mga relihiyon. Sabihin na lang nating religion. So, ang kaharian ng langit, kaya nga, we represent, no? Itinuturo natin yung kaharian ng langit na hindi itinayo ito ng tao, hindi relihiyon ang itinayo, kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang unang turo ni Christ, blessed those who are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yeah. Yun ang kauna-unahan niyang teaching, no, sa mount, doon sa bundok. Blessed are the poor in the spirit, for theirs the kingdom of heaven. Kaya ang dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Tama. Ang problema kasi sa ating panahon, ang mga tao, relihiyon, no? Relihiyon, kaya hindi nakikita yung talagang totoong mensahe ng Biblia, no? So, kaya, Brother Gypty, yung fifth kingdom ay kaharian po yun ng Diyos. Yes. Ngayon, anong pagkakaiba? Dagot ko na ito nung una mong tanong, ito rin ang sagot. Ang kingdom na yun na itinayo ng Panginoon ay mayroong good news na tinawag the gospel of the kingdom. Ito yung spiritual rock na nagsisimbolize, ito yung kingdom dapat lahat ng mga totoong mga ngaral at tagapagturo ngayon, we will represent the spiritual rock, the kingdom of God. Na dinidestroy natin sa pamagitan ng pangangaral ng katotohanan ang mga katuruang nandito ngayon sa mundo na mula sa kaharian ng Babylon, sa Persia, sa Greek, no? Kaya nga ang Biblia may mga Greek interpretation na sumisira talaga sa salita ng Diyos. Kaya nga tayo ay nananalangin. So siguro
dapat nating maintindihan ngayon na ang hari natin ay walang iba si Christ. So, ibig sabihin, partner, kung ito ay spiritual, itong naunang apat na kingdom, mayroon din itong spiritual value. Yes, hindi. Sapagkat kung ating titingnan, yung bawat kingdom ay mga, mga idolatrous. Nakunintindihan nyo? Babylonian Empire, ano dala nila? Idolatry. Idolatry. May culture na lumalayo sa ibig ng Diyos. Ang Medo Persian, ganun din. Ang tsaka yung Grecian, no? Lalo na. Lalo na. Yes, mga Greek, alam niyo mga Greek, kaya tayo, Kaya Bible, nga. pag Greek, laging Greek laging Kaya nga mayroong na-discovering New Testament, the Whole Testament ng New, no? Yung nakuha sa Cochin, India noong 18th century. Dahil sabi ng karamihan na ang original na New Testament ay nakasulat sa Greek. Pero hindi totoo kasi lahat ng mga authors ay mga Hebrew. At sabi pa nga ng iba, si Lucas daw ay Gentile. Gentile. Hindi po totoo kasi pinsan po yan. Mag-aral kayo, no? Pinsan po yan ni Paul. Kaya silang mga Hebrew, sila talaga ang pinagkakatiwalaan. Kaya ngayon, yung fifth kingdom, ito yung sinabi ni Paul sa chapter 28, verse 30 to 31, boldly and without hesitation, he preached the kingdom of God. Kay partner, may problema na kinakaharap ang fifth kingdom. Ito yung fourth kingdom. Kasi kung ano yung ginawa ng fourth kingdom, doon kasi sa fourth kingdom na yon, na-change ang mga laws. Yes. Na-change ang mga laws, yung ang dami po niyan, yung Ten Commandments na bago. Nature ng Diyos. Nature ng Diyos na bago yun sa fourth kingdom. Yes. Kaya dito, makita natin, spiritual na labanan ito. Pati yung araw ng pagsamba. Pati yung araw ng pagsamba na bago. Binago ng fourth Ang kingdom yan. pagkakilala na sa Diyos na bago. Bago, pati si Christ, Oo, binago. Pati yung si Christ na bago. Naalala ko, partner, binasa ko kanina ang umaga ang about doon sa tanong, sabi nung babaeng Samaritana, sa John chapter 4. Okay? Sabi doon, napapahalata ko na ikaw ay propita. Sabi sa amin ng mga ninuno namin na darating ang Mesiyas, ang Kristo, at magpapaliwanag siya sa lahat ng mga bagay na ito. Ang sabi ni Jesus Christ, ako yung Mesiyas na sinasabi mo. Very clear. Ganun ang tama, dapat ang sagot ng isang tao kung tatanungin siya, di ba? Bakit niya pa itatago yung identity niya? Kung sino siya? Ang lagi niya sagot, ako ay Mesiyas. Kaya dito, partner, when it comes to spiritual, ito ngayon yung kalaban ng fifth kingdom ngayon, ito yung fourth kingdom, which is, sabi nila, nawasak na, pero actually, nandun pa rin yung kanyang power. Nandito pa rin yung presence ng fourth kingdom lalo na sa Pilipinas, no? Nandito pa rin. Matindi yung kanilang, ang kapit. At pilit nilang sinisira ang nakikipaglaban sa fifth kingdom, the kingdom of God. So, kaya nga si Christ, yung anointing niya, divine appointment yun. Na lahat ng inaanoin sa Israel, divine appointment yun. Mga tao ang inaanoin, no? So, upang mag-operate sa kapangyarihan ng Diyos, they represent, yung mga inaanoin, they represent the kingdom of God. Kaya si Christ, siya ay represent ng kingdom. Kaya nung sabihin niya, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me. No? Official siya yung legal and official na Mesiyas. Na ngayon nga ay patuloy nating ipinapangaral dahil yung fourth kingdom, sinisira nila to. Ng mga tradisyon na mula sa mga kingdom na dumadaan, na sinisira nila ang nature about God, araw ng pagsamba, the nature of salvation. Yeah. Kasi sa kanila, ang salvation, hindi na kay Christ eh. Di ba? Itong fourth kingdom. Oo. Sa nanay na niya. Sa nanay na niya. Ang problema nito, siguro ang iba lulo. Biro lang. Pero dadaanan na natin ng partner para okay. Nanay na niya eh. No? So, yung nanay na niya, ang ginawang mediator. Kasi itong human understanding. Humanism yung interpretation. Kasi kapag sinabing
anak ng Diyos, sa Greek thinking, alam naman natin yung tinatawag na sila Hercules, mga anak daw ng mga Diyos yun. Sila yung God in the human form. Amen. Siguro, partner, maggagawa tayo ng panibagong topic yan. Kasi para, tingin ko, nasagot na natin yung tanong ni JT. Yes. Okay? Pero ngayon, kailangan natin mapaunawaan ng mga viewers, ng ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating program, ano ba yung nature ng kingdom of God? Yes, yes. Ano ba yun? Di ba? Dapat natin maintindihan na the kingdom of God or heaven carries the idea of God coming in the world, assert His power, glory, rights against Satan's dominion, and the present course of this world. Wow, napakaganda nga. Kaya sabi ni Christ, kasama po sa ang mga palatandaan talaga ng totoong lingkod ng Diyos. Mayroon silang authority to cast out demons. Sinabi niya na Mark chapter 5, Yes. 16-17. Yun nga lang, doon sa nagkakaroon ng problema dahil doon sa nagkaka-out ng demons at sabi ni Christ, hindi ko kayo kilala. Pero kung titingnan natin, hypocrites mga to eh. Di ba? Hypocrites ang mga to eh. Yung mga totoong lingkod ng Diyos, hindi mga hipokrito yan. Nagsasabi ng totoo yan. Hindi yan tumitingin sa pera kung ano-ano dyan. Kung ano ang katotohanan, yun talaga ang ipinapangaral. Kaya kasama ang pagkakasaout ng demons at pagpapagaling sa mga may sakit sa pangaral. Kasi bahagi yan ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi nga noon, by His stripes we are healed. No? Kaya kapag ang mga ipapangaral ng lingkod ng Diyos, ang gospel of the kingdom, ano yung gospel of the kingdom? Christ suffered, Christ died, and God raised Him to life. Okay, so yung nature po ng God's kingdom, Number one, number one, the kingdom is primary an assertion of divine power in action. wow. Okay, God is the beginning. God is beginning His spiritual rule on earth in the hearts of and among His people. He comes into the world with power. Okay? Hallelujah. We must not conceive of this power as material, political, but spiritual. Yun. Dapat yun ang isa-isip natin. In this period of time, spiritual muna bago yung literal. No? The kingdom is not a religio-political theocracy. Yeah. Hindi ito relihiyon. No? Ulitin ko, the kingdom is not a religio-political theocracy. It is not a matter of social or political dominion over the kingdoms of the world. God does not intend currently to redeem and reform the world through social or political activism or through violent action. The world, through this age, will remain an enemy of God and His people. God's direct judgment and force will occur only at the end. Tama yung partner kasi ito yun eh. Lagi din sinasabi sa pangangaral, ang sagot sa problema ng mga bansa ay ang gospel of the kingdom. Kasi, ang pag-gospel of the kingdom is spiritual. Okay? Spiritual thing, magmamanifest and sa physical. Kaya nga, mula sa spiritual kingdom, nandoon yung God's constitution. Yeah. From the constitution, doon naman nagmumula yung law. Yung law. Kasi hindi naman pwedeng magkaroon si Christ, tatawagin siyang king. You cannot be a king without a territory or domain. Kaya nga yung word na kingdom, partner, dalawa ang kahulugan yan. King at saka domain. King, referring to a person, the king. Ang domain means territory, dominion, place of dominion. Kaya ang salitang kingdom, hindi pwedeng magkaroon ng kaharian kung wala ng territory at hindi rin pwedeng magkaroon ng territory kung walang subjects o pinagharian. Sino itong pinagharian ngayon? Siyempre, ang lahat na nag-surrender. Nag-surrender doon sa hari ng langit. Kasi kapag nag-surrender tayo kay Christ, nag-surrender tayo sa kingdom of heaven, sa eternal king. No? Si Christ ay inanoint siya ng eternal king upang siya ang magiging king dito sa Fifth kingdom. Fifth kingdom. Tandaan natin mga kapatid, ang fifth kingdom, hindi ito another kingdom. No? The kingdom of God, hindi ito another kingdom. Isang kingdom lang to. No? Spiritual kingdom. So, at ang kingdom na ito ay mayroon ng mabuting balita para sa ating kaligtasan. Kaya yung gospel, the good news of the kingdom, yun ang dosage.
Yun ang gamot sa mga taong patay. Kasi ang buong mundo, sabi dito sa Galatian yata, yung chapter 2 verse 22, sabi doon, the whole world is under a prisoner of sin. Nasa ilalim. Kaya si Christ, ang una niyang gagawin, itong fifth kingdom na ito, lumaya tayo at pumasok tayo sa kanyang kaharian. Ang kagandahan nito, spiritually, papalalain tayo ng fifth kingdom doon sa spiritual bondage na ginawa ng enemy, na ginawa ng apat na kingdoms na nauna. And then, after ma-establish na yung fifth kingdom, fully established, kasi ang pagbabalik ng Panginoon Jesus ay ano niya, yung millennial reign na ano niya. At kasama doon sa sa mamumuno ay yung mga ligtas. Wow. So itong, kailangan mo na, alisin mo na yung mga latak-latak na yan. At pagkatapos noon ay maitatayo na yung physical fifth kingdom. Okay, yung millennial reign. Ngayon, dito makita natin na itong fifth kingdom na ito po yung sisira sa mga pamamaraan ng mundo at divine power ng mundo. Okay? Kaya dito makita natin, partner, ang laki ng tulong ng programa na ito na para magbigay ng information, education sa mga tao na hindi po nakakaalam nito. Kaya yung fifth kingdom, napakahalaga nito. At ngayon ay nandito tayo sa bagay na sa kingdom na ito. Kaya actually, sa totoo lang, partner, nakikita ko. I don't know kung agree ka. Parehas ngayong nag-exist ang fourth kingdom at saka fifth kingdom. Yes, nag-exist talaga. Ang nag-exist lalo na sa spiritual na labanan between sa pamagitan ng lalo na pagdating sa kaligtasan. Kasi ang issue dito kaligtasan. Kaligtasan. Nasa ilalim ng hindi alam ng tao na ang mundo ay patay. Physically, ang tao ay physically alive, pag-aralan natin yan, but spiritually dead. Yeah. Kaya ang tawag ko dito, ang tao ay buhay na patay. Buhay na patay. Patay na buhay. Napatay na buhay. Hindi naman patay na patay. Hindi patay. Spiritually dead, but physically alive. Kasi yun ang resulta. Kaya, nasa penalty ito ngayon ang mundo sa kamatayan. Buhay ka nga, pero you are already, ano ka na, nag-judge ka na. Kaya, kapag dumating ang panahon na hindi mo tatanggapin yung gospel ng fifth kingdom, no? Na itinatag ng ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nung sabihin niya, upon this rock I will build my church. Ang salitang church, partner, akala ng iba, yung mga building. Kapag pag-aralan po natin, kahal po yun, congregation po yun, citizen of a nation. So ngayon, partner, naalala ko, nung si Jesus Christ ay pumasok, di ba, sa Jerusalem, which is naglagay ng mga palaspas, mga damit nila, mga talit nila, nilagay sa lapag, di ba? At dumaan si Jesus Christ nakasakay sa donkey. At inisip ng maraming tao, itatayo na ni Jesus Christ ang kingdom. Akala nila, i-restore na yung kingdom of Israel. Davidic kingdom. Di ba? Sabi ng ganun. Pero, kaya, nagkamali sila ng pagkakala. Kaya sabi doon, bago nga umakyat si Jesus Christ sa langit, sabi ng mga apostol, kailan mo ba itatayo ang kingdom? Di ba? Tapos sabi ng Panginoon Jesus, hindi kayo ang nakakalam, kundi ako, kundi ang Ama. Sabi pa niya. Kasi nakikita nila, yung kingdom, kaya pumunta si Jesus Christ. Ang alam nyo kasi partner, hanggang ngayon, ang inasahan kasi ng mga Israelites, mga Jew, at iba pang mga manampalataya, na ang darating na Kristo Messiah ay ililigtas sila sa physical na pamamaraan. Yun nga, partner, kasi may GC kami ng mga Israelites, napasama ko doon, kaya nakikita ko yung pinagdadabatihan eh. Nakakaawa, hindi nila nakikita yung fifth kingdom. Ang inantay nila talaga, ang literal. Yeah. Kaya kung sino-sino ang pinapanilwalaan nilang mga Misaya na darating. So mayroon namang mga Misaya, mga Messianic nation, naniniwala si Christ, na yung si Yeshua, ang Masiyak, na anak ni Joseph, at ni Miriam, yun talaga ang Christ. Pero marami ring hindi. Lalo na ngayon, binago pa yung pangalan niya, naging Jesus pa. Lalo nang naloko. Kasi ang kahulugan pala doon sa kanila, Pig. No. Isipin mo yan. Paano kaya babatuhin ka talaga? Kung ipapangaral mo yung, sa kanila, pig talaga yung literal na meaning ng salitang Jesus. So, kaya hanggang ngayon, nagdidebatehan talaga at ako ay nasa gitna
nagsisir naman ako about sa knowledge na pinag-aralan natin sa seminary, ay hindi pala, cemetery pala, joke lang, no? Yung mga napag-aralan natin sa Bible School, sa mga training, o kung saan-saan. At salamat sa Panginoon sa tagal ng panahon na buo yun, at na ipinakita sa atin, kaya niloob ng Diyos yun, na mag-aral tayo, at sa pagdating ng panahon, gagamitin tayo ng Diyos para talaga ilabas yung totoo. Kasi sa ating panahon ngayon, kung titingnan natin, ang mga preacher, hindi nila itinuturo ang kaharian ng Diyos. They always represent or preaching about their religion, ang kanilang sikta, ang kanilang denomination. Hindi nila alam na ang kaharian dapat, kung tayo ay sa Diyos, sa kaharian ng Diyos. Ito partner, ito realidad, no? Ito reality na nangyari sa mundo ngayon. Inisip kasi nila na hindi pa dumating yung Christ. Ang iba pong mga grupo ay nagantay pa ng first coming ng Christ. Ayaw nila maniwala na si Kristo'y dumating na. Okay, hindi ko na po elaborate kung sino sila. You need to search that kung sino ang lugar, ang mga grupo na yun para maging exciting din sa buhay ninyo. At dito, sino sila? At ito sa same book of Daniel, ay meron din pong prophecy doon sa Antikristo na tatayo siya bilang Mesiyas. Bilang Mesiyas, tatayo siya bilang Mesiyas sapagkat may maraming tao hindi naniwala na dumating na ang Mesiyas. Tatayo siya bilang Mesiyas, kaya kung babasahin mo yung Daniel, dalawang Christ ang sinasabi doon. Kung inyong itindihin yun. I think Daniel chapter 9, kung hindi ako nagkamali. So dito makita natin na mayroon sila inantay. Kaya ito yung gagamitin opportunity ng kaaway. Okay? Na itong kaaway na ito, ito yung kanyang ginamit yung first kingdom hanggang fourth kingdom, na kasalukuyan pa rin may power hanggang ngayon, ito ginamit ni Satan para itong kingdom of God na ito ay masuppress. Okay? Ito yung ginagamit ng kaaway. Kaya dito dapat maintindihan natin na maging aware tayo sa mga propesiya sapagkat sa darating na araw, yung tinatawag na Antikristo na sinasabi doon ng Bible, ay siya rin naman talaga ang tinatawag niya sarili niya na Kristo. Okay? Prince of Peace. Mayroong gano'n na mga Kaya, partner, ang kaaway ay patuloy na kumikilos. Kaya nga, yung Antikristo, ibig sabihin, simula pa nung sa Fourth Kingdom, talagang may mga lumalabas na Antichrist. No? Hindi ko na lang sasabihin kasi baka masaktan sila kung sino to. So, pero alam nyo na, lahat ng kumukontra sa mabuting balita patungkol kay Kristo, Antichrist po yun. No? Hindi nila naunawaan na si Kristo yung pangako ng Diyos kay David na mula sa iyong lahi. At tatawagin niya akong ama, at tatawagin niya akong tatawagin ko siyang anak. So magkaroon sila ng special relationship, no? Itong na to. Kaya naging iba kapag sa Greek, iba ang interpretation ng salitang Son of God. No? Maging sa atin sa Pilipinas kasi aminism tayo bago dumating yung Fourth Kingdom dito na itinayo sa Limasawa Island. Ano ng Fourth Kingdom yun no? Ang Fourth Kingdom dumating sa Pilipinas noong sa awit pa ng in March March 16, no? 951, ano ba yun? Nalimutan ko, sorry. No? 1521. Oo, nalimutan ko. But anyway, ano po yun? Fifth Kingdom po yun. So, kaya lang, dala nila yung mensahe na yun, 50% tama, mayroong okay naman din, mayroon din 50% na mali. Kaya ngayon, nagkaroon ng restoration. Amen. Siguro, Brother Gypty, yung tanong mo, sabi ko nga, nasagot na namin siguro. Yung fifth kingdom yung kingdom na sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44, ito po yung kingdom of God. Na pinapangaral namin. Kaya mga viewers, salamat po sa inyo pong panunood. Huwag po kayong magsawa na manood lagi ng aming programa at i-share niyo po ito, aming videos. Okay, at tell them to follow our page and our YouTube channel. Subscribe para po makatulong po sa inyo. Ang aming po pag-usapan dito, hindi po ito katulad ng mga tinuturo ng iba. Kundi ang tinuturo po namin ay talaga itong mga bibihirang pag-usapan. Kaya kung gusto ninyong maraming mga unawaan, antabay lang po kayo sa programa namin na The Gospel of the Kingdom.